kailangan nilang magpapicture sa ibang infrastructure na hindi sila ang gumawa. Kasi wala man sila infrastructure kasi yung pera na sa maleta. Si Attorney J.P. Hidlo at palakpakan. Ang kasama ko po yan sa Duterte, no? So, as you know, nasali po ako sa Duterte. Ako po yung ika-10 sa Duterte. Ako'y sinali ni Tatay Digong doon po sa Hong Kong, kung maalala niyo. Ang sabi ni Tatay Digong, isali niyo si Dr. Mata kasi tumakbo po ako independent. Dahil lang po sa aking kagustuhan magserbisyo bilang isang doktor. Bilang isang doktor po, private practice po tayo, wala po ako sa public. Siyempre, mahina pa yung aking mga koneksyon. Although si Senator Bongo, pamangkin ko po yan, first class po mama niya, ako rin po ay naging doktor, nung maliit pa si Kitty, umupunta ako sa bahay ni Tatay Nico, kaya malapit po ako ng Tatay Nico. Kaya sabi ni Tatay Nico, kaganda po yan, isali nyo na yan, doktor yan. Tapos sabi ni Tatay Nico, kaya lang, may namatay na dyan sa kanya mga 8 pasyente. Alam mo pa si Tatay Nico nag-introduce ng pa-joke, yan ay ibig sabihin ay malapit ka kay Tatay Nico. Tama. Kaya nag-miss talaga natin si Tatay Nico. Ngayon, and naalala talaga natin, dating kapitan si Masangkit, talagang niluhod kay Tatay Nico para siya ay tumakbo. Yun din yung panahon na gumawa ako ng aking first na page, yung si Duterte ang reseta ko. Ako po yung admin noon, yun po, sige ako share kay Kap Masangkit noon, na bakit patamuhin si Tatay ko. Ngayon, yung page ko ngayon ay yung Dr. Richard and Erica Mata. May followers ba dito? Mayroon. Ayun! So, nasa 3 million followers na po tayo sa ating Facebook page. So, and growing. Dahil yung Facebook ko naman ay health. Meron din tayo mga TikTok noon. And of course, meron para sa pagmamahal sa bayan. Kaya may nasasabi, Doktor ka, bakit ka nagtatapit ng mga politics? Pag naging doktor ka na, wala nang pagmamahal sa bayan. Lalo pa na pagmamahal sa bayan kasi nakikita mo ang problema, lalo na sa healthcare. Pag pumunta ka ng mga government hospital buong Pilipinas, hihiga ka na sa sahig. Wala nang maupuan. Walang mga kama. Pipila ka sa kalsada. Pero yung mga pera, mali-malita. Nandoon pala ang pera natin. Flood control, nilagay sa malita. Ayun, naisip ko ba, pinusuto kahapon, nag-viral na din. Sabi ko, parang paningin ko, pag sinabing ililipat sa National Treasury or ililipat yung pera sa unprogrammed funds, feeling ko talaga ililipat lang sa maleta. Kasi yung 60 billion na nilipat daw sa National Treasury from PhilHealth, hindi man nila nabalik. Ibabalik nila sa next na budget ng 2026. Ibig sabihin wala silang mabalik. Sana yun. Sabi, ibabalik daw. Kasi nandun na nilagay na daw sa next budget. Wala kang gawatan ba? Kung ibalik ang kwarta, kung lingon na naman sa sunod na budget nito, natutuwa ng babayan. Di, asa na ito yung ginawa ba? Asa na ito yung ginawa? Dati kasi parang hindi pumapasok sa isipan ko na ang bilyon ay pwede nakawin. Pwede ba nakawin ang bilyon kasi 50 million per maleta? Tapos 3 to 4 times a week nakalagay sa van. Hindi lang isang van, pwede ba lang nakawin ang bilyon-bilyon? Hindi ko nalalagay sa utak niya na kaya. Pwede pala kung may organized na pamaraan.
para gawin ito. And masakit isipin na nagsimula na kaganito mga ganito, pagsimula pa lang nila. Pagsimula pa lang nila, nasa isip nila paano hindi na sila makaalis. At siyempre, number one tinarget ang Duterte brand. Na yun po ang nakapaupo sa kanila doon. Tama ba? Kaya nga, kailangan nilang mapapicture sa ibang infrastructure na hindi sila ang gumawa. Kasi wala man sila infrastructure kasi yung pera na sa maleta. So kailangan mapapicture sila doon, baka may mauto na taga-Luzon, baka may bumoto pa sa kanila. Kasi alam nila hindi mauto ang Mindanao. Alam mo Mindanao, hindi ikaw ang nagpapulat, anak. Pero baka may mauto sila, pinapursyo ng the Philippines na naglakad sila doon. Ribbon cutting, di ba? Di ba ang ribbon cutting? Maraming ibilhan ng tao, mayroong maupuan, may stage, may speech, magpasalamat sa China, magpasalamat sa mga engineers, and congratulations. Mura magkawag na, sunod na rin, picture, hawak na rin. Kaya nga ibinost ko na yung Davao Tunnel na si Tatay Digong din ang nagsimula. Tulong ng Japanese talaga. Yung malapit na tunnel matapos na yun. Kasi alam ko, doon na naman sila magpapapicture. So that's very sad, no? Kaya kailangan natin na VP Sara for President movement. Lapakan dyan. Kaya nga sabi ko sa 2028 or earlier, lilipad na ang Agila. Pero ang Agila ay hindi tatawagin monkey eating eagle. Tatawagin crocodile eating eagle. Kasi inalaw ng Lord. Kasi sometimes nagdadasal tayo na, Lord, gawin mo first world country ang Pilipinas. Dumating si Tatay Digong, papunta na tayo ang first world nun. Umakasensya na. Pero bakit ganito ang nangyari? Hindi natin ma-question si Lord, bakit nangyari yun? Pero kung i-analyze mo, parang gusto niya sabihin, parang makita rin sino ang mga buhaya dyan. Kasi hindi kayo maging first world kung hindi makukulong ang mga buhaya na yan. At walang makapakulong dyan, kundi si VP Sara lang. Tama ba? Kaya takot sila na maging presidente si VP Sara. Tama ba? At ngayon natin nakikita, before I end, na